Guys, happy blessed Sunday sa ating lahat and welcome back tayo sa kusina ni Meryl. Andito muli tayo upang ipakita sa inyo ang pagluluto natin muli ng isang menu na halos lahat ng Pilipino ay paborito ito. Ano pa ang ating ipakikita sa inyo kundi ang pinakbit. This time, ibang klaseng pinakbit ang ating pakikita sa inyo dahil ito ay pork shrimp pinakbit. Pinagsama natin ang pork sa shrimp na pinakasahog niya. Usually, it will only be a pork or a shrimp pinakbit. But this time, pagsasamahan natin yon. So ito, i-prepare natin ang ating mga tinatawag na ingredients. As usual, ganyan ang ginagawa natin para mas mabilis ang ating pagluluto at para hindi rin masyadong matagal ang inyong paghihintay dito sa ating pagpiprepare. So I always prepare it before I will show it to you how to cook the basics way ng pagluluto ng pork shrimp pinakbit. Another Filipino authentic dish at paborito lagi din ito ng bayan. At isa rin sa ating pinakapaboritong menu o pagkain maparito sa ating lugar o maging dyan sa ating bayan. So guys, ito ang ating mga ilalagay o isasamang sangkap. Kaya meron tayong bitter melon at meron tayong tinatawag na eggplant. Yung eggplant hindi muna natin hiniwa guys para wag mangitim. So ilalagay na lang natin mamaya yan at kung kailan siya dapat ilagay at doon na rin natin siya hiwain. And siyempre hindi mawawala ang tinatawag nating okra. Isa yan sa pinaka make sure na ingredients ng pinakbit yung okra. At marami tayong nakuhang string beans o sitaw guys. Ito yung sitaw na talagang local. Kasi dito madalas ang ginagamit nila sa pinakbit ay yung string beans o yung sitaw na bagyo na ginagamit natin sa pagluluto ng chop suey. Since nakakita tayo, medyo may kamahalan lang. But anyway, who cares kung gusto natin talagang tumikim ng tunay na pinakbit. Ayan. Bukod doon, meron tayong siyempre yung raw tomato na gagamitin natin. Dinamay natin ang tomato para lalong masarap. At siyempre, di mawawala yung ating serrano chili. Meron din tayong nakahandang sibuyas. Mamaya na natin ihiwain yan. At siyempre, yung ating tinatawag na pork. Ayun, hiniwa na natin. At yung shrimp. Ito naman, yung headless shrimp. Yan ang gagamitin natin mamaya na kasama o sangkap ng ating pagluluto ng pork shrimp pinakbit. So, yan guys, nakita nyo na. Ayan, meron tayong sitaw, meron tayong sibuyas, meron tayong sili, meron tayong kamatis, okra, meron tayong tinatawag na bitter melon, at meron tayong eggplant. So, kompletong-kompleto ng ating gamit, guys. Yan lang naman talaga available natin pwedeng gamitin dito. The rest, wala tayo rito. Kung meron man siguro, hindi natin nakita doon sa market. So, guys, just wait and we will prepare na ang pagluluto. At please, don't go. Please stay connected. At pakikita ko sa inyo yung pinaka-basic ways ng pagluluto ng pork shrimp sinigang. Kung gaano ka-yummy, gaano kasarap, gaano ka-delicious, at sarap to the max. That's I can promise to you guys. Pag natikman nyo ito, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo pupunta pa dyan sa anumang restaurant na fancy restaurant na inyong pinupuntahan. Dahil pag natutunan nyo itong ways ng pagluluto natin, sabihin nyo, dito na lang tayo sa lutong bahay. Nakakasiguro pa tayo kung gaano ipin-prepare ang mga kakainin nyo pag inyong niluto. So guys, so stay away. I mean to say, don't stay away and stay connected. Okay guys, I see you later. Okay guys, ganito ang gawin natin. Igigisa natin itong pagluluto ng pinakbit. So ang gawin natin, sasangkot sa natin itong sibuyas, kamatis. Susunod natin yung ating tinatawag na shrimp and pork. Tsaka natin lalagyan ng pinaka-alat natin. It's either yung shrimp paste o yung fish sauce. It's either anong gusto nyo gamitin. Pwede rin naman tinatawag nilang bagoong. It's up to you guys kung anong available sa inyo. So but this time gagawin natin ay kung paano natin iluto ay sangkot siya o igisa yung ating pinakbit. So guys, ito na, umpisa na natin. Guys, sangkot natin na ay mas dito. So ang gagawin natin dito lang ang natin yung shrimp ang ating pork. Iyan, sangkot natin dito ang ating igisang kamatis at sibuyas. And guys, nilagay na natin yung pork at
habang nilalagay natin yan guys, ito ang ating susunod ang ating pangkalat. I choose to use the Kamayan saute shrimp paste o pinakapagpong alamang ang tawag natin in our language. Yung gagamitin natin guys na pangkalat natin ngayon. So kukuha tayo na ng shrimp paste na yan at isasama natin dito sa ating pork shrimp. Okay guys, don't go away at lalagyan na natin. Yan guys, matapos natin ilagay yung pinaka shrimp paste o pinakalamang niya at pinakalat, ay lalagyan naman natin siya ng sabaw. Ang ilalagay natin sa sabaw yung pinaglagaan natin ng pork para lalong malasa at masarap ang ating maging konting sabaw. Actually, ang sasabaw lang dito ang pinakagulay, pero lalagyan natin ng additional pa rin na pinaka-water na pinakasabaw niya. Nakita niyo naman yung kamatis ng sabaw na kaagad. So don't go away guys, tuloy-tuloy na ang napakasarap na pork shrimp pinakbit. Guys, this time isasalagay natin siyempre yung pinakamahirap papunta rin sa pinakamadaling maluto na mga gulay. So unahin natin itong pinakasitaw at itong ating tinatawag na okra. Yan ang ating ilalagay. Tinakpan natin ang konti yung ating niluluto kanina para makita nyo naman naka-slow cooking lang siya, kaya para hindi sa gaano makukulog yung mga nato. Pero ngayon ilalagay natin ito, mag-adjust tayo muli ng tinatawag na heat ng ating stove para ay magpantay yung luto. Okay guys, ito na ilalagay na natin. Don't go away at sigurado malapit na tayo makatikim ng masarap at super talagang delicious na pork shrimp pinakbit. Guys, don't go away. I'm gonna invite you to join me sa aking pagkain mamaya ng ating pork shrimp pinakbit. Guys, ayan, nilagyan na natin yung ating string beans o sitaw kasamang okra at maging serrano sili natin. Then what we're going to do right now is tatakpan natin yung ating kawali para yung sarap, ika nga yung pinaka sarap ng ating luto ng kanyang sahog at anong pinakalat natin na shrimp paste ay lumasa sa buong mga gulay. Yan gagawin natin sa luto. Ito cover it for a minute or so. Okay guys, ayan, malapit na tayo sa ating katapusan ng pagluluto at sigurado kung pag tinikman natin ito, mapapawaw ka sa sarap. Guys, ayan, nilagay na natin yung italiano natin o ang palaya kasama itong ating eggplant. Yan, tapos ilalagay natin yung pinakahuling toppings natin, yung onions. Meron tayong ginalagay pa ulit onions sa ibabaw, pero kung nasa probinsya kayo, pwede yung lagyan ng lasuna. So depende sa inyo, pero ako nilagay natin itong talagang sibuyas na ginamit din natin sa pangisa. So yun nilagay natin sa ibabaw, pinaka-toppings natin, tatakpan natin ang ating kawali ng approximately mga 1.5 minutes. Then tapos na ito na ating pork shrimp pinakbit. Tinikman natin guys, wow, super sarap. So hindi ka talaga mapapahinto sa pagkain, pero siyempre kailangan moderate lang ating pagkain. Hindi lang pwedeng hanggat meron di ka pagkain sa lamesa ay ating lalampangin. Hindi tayo nang bumukbang, tayo ay maghahapunan. Okay guys, thank you for watching. And guys, ang ating final toppings na sa ating pork shrimp pinakbit. Ayan, nakita nyo talaga natin na tinatawag na sibuyas, pampatabdab, lasa at sarap ng ating pinakbit. Yan ang gagawin natin. Kahit tatakpan na natin ito para ikangas. Katulad ang sabi ko kanina, yung sarap ng ating niluto ay sumama sa lahat ng mga gulay at mga ingredients na sinama natin dito. So guys, mamaya 1.5 minutes, then everything is okay. We are ready to eat our dinner, guys. And I'm just inviting each and every one of you. Please join me and thank you for watching and for supporting my kusina o my kitchen. Kung wala kayo, siyempre, at wala manonood sa aking niluluto, siyempre hindi ko na i-video ito. Dahil nandiyan kayo, I always get inspired to cook kahit hindi tayo talaga tunay na magluluto. Salamat. God bless us all.